Siya si retired Marines Ariel Kerubin, mga idol, na isa sa nakatanggap ng pinakamataas na medalya na makukuha ng isang sundalo, mga idol, na nabigyan ng parangal. Isang pinakamataas na parangal sa sundalo ay ang Medal of Valor, mga idol. Kaya tama ako sa sinasabi niya, mga idol, na walang credibility talaga ang mga ex-18 Marines na magsabi ng katotohanan, mga idol. Dahil kung talagang galit sila sa korupsyon sa gobyerno, mga idol, bakit ngayon lang nagsalita o lumantad ang ex-18 Marites, mga idol, kung kailan meron ng investigasyon sa flood control scam, mga idol? Dapat noon pa sila nagsalita o naglantad, dahil noon pa man ay meron ng issue sa corruption sa DPWH. At ang patunay dyan, mga idol, noong panahon ni Duterte ay si Majority Leader Congressman Rolando Nonoy Andaya, mga idol, bago siya pinatahimik, pinaslang o pinatay, ay isa siya sa nagbulgar sa issue o corruption sa DPWH, na bilyon-bilyon di umano ang nakuha ang kickback mula sa DPWH scam o flood control scam, mga idol. Meron itong hearing sa Kongreso noon, mga idol, na pinangunahan ni Majority Leader Rolando Nonoy Andaya, mga idol. Kaya nagtataka talaga ako, bakit kung talagang totoo yung mga sinasabi ng mga ex-18 Marites, mga idol, kung talagang totoo yung may ebidensya sila, dapat noon pa sila. Kasi mga sundalo sila, di ba? Alam nila kung ano ang tama at mali. Bakit ngayon lang sila nagsalita? Bakit ngayon lang sila lumantad? Kung kailan pinaunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-iimbestiga sa issue ng corruption sa DPWH. Di ba, mga idol? Sa bagay, ang mga ex-18 Marites talaga, mga idol, ay natanggal sa serbisyo dahil sa pagiging dishonorable discharge, dahil sila ay mga pasaway. Mayroon silang iba't ibang issue sa buhay nila, mga idol, kaya sila natanggal sa serbisyo, mga idol. Sa madaling salita, mga idol, ay mga pasaway silang sundalo, kaya madali lang sila gagamitin sa mga politikong may masamang hangarin, mga idol. Kaya ngayon lang sila nagsalita. Dapat noon pa, di ba? Dapat noon pa sila nagsalita, dapat noon pa sila lumantad, dahil noon pa man ay mayroon ng hearing sa Kongreso, mayroon nang nagsalita, nagbulgar na mayroon talagang corruption sa DPWH, mga idol. At mismo na dito si Pangulong, former President Digong Duterte, ang umamin na mayroong malawakang corruption sa DPWH, na siya na ang nagsabi na may mga ghost projects sa DPWH. Subalit sapagkat samantala, halimbawa, bumaba na lang si former President Digong Duterte, wala siyang napakulong na korap, wala siyang naimbestigahan na korap, malaya sila sa panahon ni Digong Duterte, ang mga buaya sa gobyerno, mga idol. Pero ngayon na mayroong isang pangulo na lumaban para sumpuin ang corruption sa gobyerno, lalong-lalo na sa DPWH, ito namang mga Didimons Minions ay sobrang nagalit kay Pangulong Bongbong Marcos na siya ang unang pangulong lumaban sa korupsyon. Samantala, yung tatay nilang Carton na tinatawag nilang strong leader, hindi sila magalit doon na wala namang ginawa, walang aksyon para labanan ang korupsyon sa DPWH. Samantalang alam nila mismo na si Digong mismo ang nagsabi na mayroon talagang ghost project sa DPWH. Mga bubu kayo. Aray ko!